Personalan. Muling nagbabalik ang personalan at kanina ipinakilala namin si Jomar. Ang sinasabi ni Rose na anak sa una ni Venus. Ngayon, Venus, sabihin mo sa amin ang totoo. Iniwan mo ba sila o sila ang kusang lumayo? Kasi ganito po yun, ma'am. Lumaki po sila sa akin. Kinakasama po akong tumboy, no? Yung tumboy na yun, kasamahan ko po dati sa trabaho. Baga, kumapit ako doon sa tumboy. Tsaka maganda naman po yung ano niya sa akin. Nagsilakihan na po sila eh. Nakilala ko po ito. Ang ayaw ko rin kasi rin ng ugali nung tatay-tatayan niya. Nananakit din. Tapos, nung ano na yun, nung mga time na yun, umalis na rin po ako sa bahay. Pero hindi niya pinapadala sa akin yan. Alam niyan. Alam mo yan, nak. Nung nandun ka sa bahay. Okay, tatanungin natin siya. Jomar, ikaw, ano ang alam mo tungkol dito? Binubugbog ako niyan, di ba? Sandali lang. Nung malayo siya, ilang taon siya nun? Silang nung kapatid niya. Ano po yun? Ano yata? 5 taon lang ata siya nun. So, nung nagkakaisip ka na, ano ang natatandaan mo na mga pangyayari nun? Nakasama mo yung nanay mo? Wala po, kasi po dinala po talaga kami sa probinsya ng Tomboy. Doon po kami lumay sa probinsya. Nung nasa probinsya po ako, tatanungin ko sila kung sino magulang ko. Sinasabi nila na yan si Venus. Venus yung pangalan ng nanay mo. So sila ang nagkukwento sa'yo. So ngayon, kailan mo nakilala si Venus? Nung lumuwas pa ako ng Manila, siguro mga edad ko po nun, siguro mga 7 years old. Okay. Anong natatandaan mo mga nangyayari noon? Hindi ko makakalimutan yung unang pagpunta namin doon na nakita ko sila na may anak na siya. Sabi ko may ibang pamilya na si mama. Siguro hindi na tayo ate pwede makihalubilo sa kanila kasi may pamilya na sila. Sabi ko, umuwi na lang tayo. Hindi ako pinayagan ni ate na umuwi na mag-stay muna daw kami. Natulog kami sa kanila. Hindi kami makatulog. Pero sila, ang sarap ng tulog nila. May electric fan, parang kami, parang wala lang. So parang naging pakiramdam mo, parang baliwala lang kami sa kanya. So ngayon, Jomar, ito na yung pagkakataon para sabihin mo ang lahat-lahat ng itinago mo dyan ng ilang taon. Ito na ang iyong nanay. Anong nararamdaman mo? Sabihin mo sa kanya. Gusto ko lang sana malaman kung bakit mo ko iniwanan nung nandun ako sa Children's Hospital na sinasabi sa akin na muntik na akong mamatay. Hindi naman totoo yun Ako pa nga nagpagamot sa'yo no. Sinasabi sa akin na mamamatay na lang ako, pero ba't wala daw kayo? Sino may sabi sa'yo yan? Sino may sabi sa'yo yan? Hindi pala kayo sa akin. Ako ang nagpagamot sa'yo nun. Sino nagsabi sa'yo? Kasi nungalingan yan. Sabi sa akin nila na nag-knock off pa nga raw yung tomboy ng kung ano-ano para... Sino nga nagsabi sa'yo yan? Si tomboy ang may gawa-gawa lahat ng ginagawa niya na yan. Sama-sama ng loob sa'yo ni ate. Gusto ko alam ko naman yun eh. Tsaka, alam ko na yun. Noon pa yan. Kasi nung simula nung nilayo kayo sa akin noon, talagang kinukuha ko kayo noon. Kaso lang, talagang ayaw na nila kayong ibigay sa akin eh. Di mo ba alam ito? Sinaksak ni Tomboy sa akin yan. Kakapipilit ko lang na kunin kayo. Para lang makuha lang kita. Naintindihan mo ba yon? So lahat ng ito pala na mga pinagtatanong mo sa iyong nanay ay nalaman mong impormasyon galing doon sa Tomboy na nag-aruga rin sa inyo. Okay, tatanungin na natin ang ating celebrity Uzi kung ano ang kanyang reaksyon at masasabi sa lahat-lahat ng mga sagutan ng mag-ina. Naawa ko kay Jomar. Kasi sa mga ganitong pangyayari, talaga pinaka nagsasuffer yung mga anak. Unfortunately, yun, nagbunga ng ilang taon ng sakit at hirap para sa isang anak. Mabigat. Mabigat talaga. Venus,
Sa tingin ko, bukod sa pananakit ni Tony sa'yo, meron ka pang mas malalim pa kung bakit parang lagi mong iniiwan o tinatakasan yung mga mahal mo sa buhay. At sa pagkakataong pong ito, syempre, ang makakatulong sa'yo ay ang ating gabay sa buhay. At tatawagin ko na po si Miss Vange. Miss Vange. Alam mo, Julina, hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko. Ang daming mga sinasabi si Venus, maski si Tony, maski si Jomar, no? Kasi maraming hinanakit si Jomar na pinaniniwalaan niya mula nung pagkabata siya, no? Yung mga sinabi sa'yo, tama? Na walang paraan para ma-verify. No? Tapos nandito ngayon si Venus, iba rin ang sinasabi. Anong pakiramdam mo ngayon, Jomar? Anong pakiramdam mo ngayon? So, naniniwala ako dun sa nagpalaki sa akin. Kasi mas sila yung mas kilala ko ugali nila eh. Mabait sila para sa akin. Lalo na yung tomboy. Nandyan siya pag may problema ako. Lalo na sa pag-aaral ko. Yung alam, masama talaga ang loob ko sa mama ko kasi kahit kailan siguro sa tulong, wala pa ako nakita tinulungan niya ako. Venus, naririnig mo si Jomar. Naintindihan mo yung sinasabi niya. Hindi ko naman, kasi hindi ko magawa yun sa kanya kasi ang alam ko po, wala po sila dito. Kahit naman po habulin ko siya, nag-aaway lang kami nung tatay-tatayan Pero alam niya. mo, matagal na siya nandito. Tama? Gaano katagal ka na nandito? At saka malayo po talaga ang loob niya sa akin yung mga yan. Kasi kumbaga po, na-brainwash na po sila eh. Katulad lang po yung kwento niya na... Kasi kung malayo yung loob namin sa'yo, hindi ka namin pupuntahan sa bahay mo. Hindi ka namin bibigyan just Alam mo, Jomar, sa totoo lang, yung sinasabi mong pinagamot ka, alam mo kung sinong nagpagamot pa sa'yo noon? Ako pa. Kaya huwag mo sasabihin na pinabayaan kita. So sinasabi mo, iniwanan kita. Grabe namang kwento yun. Na nilalagyan niya na lang daw po ako ng tubig sa bunganga para mabuhay. Grabe ang kwento sa'yo. So, anong sabi mo kanina? Sana tinanong nila sa tita. Oh, ba't hindi nila... Tita, si Rose? Oh, alam niya ni tita niya eh. So, Rose, ano ba ang totoo? Talaga ba na nag-effort siya man lang? Wala. So, totoo yung kinukwento ng tatay-tatayan? Isa ka pa eh, sinungaling ka din eh. Totoo. Huwag ka na nga magsisinungaling, hindi mo alam nung ano yan. Sige, hindi ko nakita nakita ni Lord talaga eh. lahat yan eh. Magsama-sama kayo. Kung nakita, Ipalabas nyo lahat ng mga kasinungalingan nyo. itutuloy natin ang pagbibigay ng unang hakbang sa pagbabalik po ng personalan ng unang hakbang. Sana matauhan ka. Sa personalan